Nayak lang to eh. Wala yung sisiw sa inahin. Kaya sa medyo matagal-tagal na rin ako nag-alaga. Kaya sabi ko, hindi pala talaga kailangan na isama yung sisiw sa inahin basta. Kasi ikaw rin yung kapakain yan. Ikaw rin yung papainom. Ang ano lang ng nanay kasi pag mga sisiw pa sila, yun talagang obligasyon nila. Sa katawan nila na tutulog yung mga sisiw. Halika na, lipat muna sa kabila. Dumi na ng ano sa pinyi oh. Kailangan ilipat ko muna sila sa kabila para malitan ko itong sapin. Come on! Come on, chik-chik! Ilag mo. Come on, sige na. Lipat lang naman eh. Ang dumi na sa pinya, no? Palitan muna natin ang karton. Ito muna kayo. Sige, papalitan na ng karton kayo. Masyado nang madumi na. Bali 3 weeks na to sila. No? Bali 3 weeks na to sila eh. Sa July 3 pa sila mag-iisang buwan. Yung malaki sa July 3 pa. Itong isang kulay brown sa July 4 pa. Hindi sila magkakasabay kasi. Hindi sila magkakasabay na hats. Bali itong 4 na una. Kasi itong isa na huli. Bali July 4 pa sa mag-iisang buwan sa isa. Yung isa July 3. Tatang ko muna yung ano nasa pin. Mamaya lilinisin ko ito bukas. Pang poktre na to. Marami pang itinong manok eh. Diyan siya nasa sahod eh. Pag umiitiwi, isang manok dito. Isa nasa sahod sa poktre. Hindi nagagimang yung buka. Palitan ko muna siya ng karton. You know, pag naka isang buwan na sila medyo, saka ko sila ibabala sa lupa pag napurga na. Ito naman sila. Dito ko naman sila lalagay. Pag may isang buwan, kilati na. Hindi naman siguro nila yan. Hindi siguro nila sasaktan yan eh. Kapatid din nila yan. Kasi nauna na yan. Sila ng 2 buwan. Kaya, bago pa lang mag-isang buwan dito. Malaki-laki naman siguro kung area nila. Kaya hindi nila basta masasaktan ito. Yung sisiw ko dito. Puro tayo yan, no? Huh? Kung walang kusot yan, basan-basan tayo yan. Ito lang may kusot, kaya tuyo yung tayo nila. 3 weeks sila dyan. 3 weeks para ganyan yung karami ito nila, no? Sa loob ng 3 weeks. Kaya kailangan palitan na naman. Pero 3 weeks pa ako sila ibababa. Kung hindi mo lalagyan ng kusot yan ako, napakadumi niyan. Kaya umu-order talaga ako ng kusot eh. Kasi hindi ko sila binababa talaga pag ano, bagong sisiw pa lang. Pinalagay ko talaga sila sa ganung kulitong kulungan. Ilaw naman eh, kaya hindi sila basta-basta dyan magkakasakit.
Ganito ko pala pero yung ano nila, yung kulungan nila, sinasapitan ko ng karton. Tapos nilalagyan ko ng kusot para yung itin nila hindi nagkakalat sa loob. Kasi yung itin nila nagkasama-sama. Kaya pag tinanggal ko yung karton, kasama na rin ang itin nila kaya malinis sila tingnan. At nagpapasalamat din pala ako dun sa mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa nakapansin sa pag-vlog ko na to. Maraming salamat sa inyo ng mga nag-subscribe. Pinapasalamatan ko kayo ng marami sa pagpansin nyo sa channel ko na to. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Ang pangit ng kusot yun. Pil. Masyadong pili. Hindi talaga maganda yung kaso lang. Wala na tayong magagawa dyan. Yun ang binigay ng ano eh. Inorderan ko sa Shopee. First time ko naka-order ng ganito kapino. Hindi talaga maganda yung ganito kapino kasi parang patukan na ito ng ano, sisiw eh. Ako talaga linalagyan ko ng uling yung ano, kulungan ng manok ko yan. Kasi nababawasan yung amoy nila, hindi talaga sila nagkakaroon basta-basta ng amoy. Hindi nagiging amoy ito yung kulungan basta may uling. Kaya yung lahat ng kulungan ko rito may ano, may uling talaga. Kahit dito sa labas, yun, nilagyan ko ng uling yan. Kasi area ng mga manok, nilagyan ko talaga ng uling yan para hindi sila nagkakaroon ng amoy basta-basta eh. Nababawasan ba? Hindi mga amoy na kapitbahay kung sino mo nang pupunta rito. Hindi nila maamoy na medyo marami-rami rin yung manok dito eh. Kaya lahat ng kulungan dito may uling. Yan, mga doon. Yan dito. Taas po ba may uling yan. Kaya yun, nalagyan ko talaga ng uling yan. Kasi pag may uling, talagang totoong nababawasan ng amoy yung kulungan niyo. Kasi lagyan nyo lang ng uling. Hindi naman to yung ano eh, 45 days na marami sila eh. Kaya itin nila hindi basta-basta nangangamoy dito. Basta may uling lang yung ano, kulungan. Kaya naniniwala pa rin ako na nakabawas ng amoy yung uling. Nakabawas ng baho ng iti. Basta may uling ka lang. Babalik ko na sila. Okay na yung ano, balik na kayo. Okay na yung kulungan niyo, balik. Balik na tayo. Balik na. Balik na. Ha? Oo, bakit? Malaki na, parang kalabaw na. Ano yan? Dali lang, nililipat ko nga dahil inaas ko yung kulungan eh. Tinanggal ko yung ano, yung iti nila. Balik na. Mabalik lang yan o. Na. Balik kayo sa ano nyo. Tulungan nyo, lilinis lang para sandali. Malaki na rin kahit ano. Hindi naman pala kailangan ng nanay ng mga sisiw, no?
Basta hiwalay mo lang sila. Ayusin mo lang pag-alaga. Hindi mo sila kailangan ng nanay kasi ikaw din naman magbibigay ng pagkain sa kanila. Basta kumakain na. Kaya, yung ginagawa ng iba, tama rin pala. Na, nihiwalay na nila yung sisiyo sa inahin. Kaya ginaya ko lang ito eh. Nihiwalay yung sisiyo sa inahin. Kaya sa medyo matagal-tagal na rin ako nag-alaga. Kaya sabi ko, hindi pala talaga kailangan na isama yung sisiyo sa inahin basta. Kasi ikaw rin yung kapakain yan. Ikaw rin yung papainom. Ang ano lang ng nanay kasi pag mga sisiyo pa sila, yun talagang ibigay nila. Sa katawan nila na tutulog yung mga yung mga sisiyo. Hindi saan sila nagpo-protection pero nagpo-protectionan ko din naman sila kasi maganda naman yung nila kalagayan. Kaya palitan ko sila ng karton. Marami ng itik talaga dyan. Palitan ko sila ng puso. Kaya hindi ko rin sila pinapabiyaan. Mga pagganyan. Yung sa paglaki nila. Talagang ano man ako mag-alaga ng sisi pala kahit paano. Kasi wala ka naman ginagawa. Kaya pag nag-alaga ka, alagaan mo talaga. Hindi pala ko ng kulit. Kulit ko ng lumabas eh. Kulit din. Naka-brown ko lumabas. Naka-kulay brown. Yan talaga. Walang kulay na lumabas yan. Pero paglaki yan. Nagibo na rin ang kulay yan. Hindi kasi mga native kung inalagaan ko. Ano naman yung mga ano yan. Kain po ka.